Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Ang unang message ay malapit. Hindi kaya clue yung sinasabi niya para malaman mo or makilala siya. Ang next card ay kalimutan na natin ang nakaraan. Meron bang issue na nangyari sa inyo ng person mo? Mukhang worried kasi siya sa naiisip mo or nararamdaman. Ang next card ay maging honest tayo sa isa't isa. Nag-iisip siya ng solution para maresolbahan yung problem. Hindi kaya ikaw ito? Stuck pa rin ako sa nakaraan. Please be patient. Ibig ko bang sabihin, message mo sa person mo. Kung titignan mo, dito na kayo nag-uusap. Phone. Naku, mukhang kukontakin ka niya or sa phone kayo nag-uusap at malapit na. At saka kilala mo yung person kaya sinasabing malapit. Ngayon naman gamit ang mystical cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong personalized cards mo. Pero may posibilidad din na mag-connecta ito sa tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Get laser focus. Nang ibig sabihin ay tingnan mo din yung ibang area ng buhay mo. Kasi kung magiging aware ka sa situation mo at saka may disiplina, makakaiwas ka sa mga distraction. Make a decision. Ang ibig sabihin nito ay mag-invest ka sa mga napili mo. At saka, pwede rin namang magbago yung isip mo. Pero kailangan alam mo na kung ano yung tamang desisyon para sa iyo. Pasensya na kayo guys, may tinanong lang yung anak ko. Practice patience. Kailangan mo mag-slow down at hindi magmadali patungkol sa sitwasyon or buhay mo. Nakakatulong din naman yung hindi agad nagkakaroon ng desisyon. Hindi ako magtatanong sa tarot cards, hahayaan ko lang kung ano yung magiging daloy. Kukuha ako ng konting cards para i-reverse. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Pentacles, Two of Cups at the Wheel of Fortune.
Pinapakita ng mga cards na gawan mo na ng aksyon yung mga plano mo patungkol sa relationship man ito or sa personal goals mo. Sa business, ipinapakita ng mga cards na unti-unting nagkakaroon ng improvement yung tinayo mong negosyo. Lalo na't ang ilan sa inyo sa career, mayroong solid na communication at saka may teamwork sa trabaho. Ang ilan sa inyo may posibilidad na mag-quit ka sa trabaho mo at piliin mo yung career na gusto mo. Para sa mga single, ang advice ng cards na ito, kailangan merong pagbabagong mangyari sa buhay mo. Yun bang maiba naman yung routine mo? O kaya magkaroon ng bagong paglilibangan o kaya yung makisocialize. Kasi merong darating na bagong relasyon para sa mga single. At saka pareho kayong makakaramdam ng koneksyon. At ito na yung simula ng pagbabago ng buhay mo. Kasi may iba't iba kayong pupuntahan. At saka yung date nyo magiging masaya. Ang ilan naman na nasa relationship, yung person mo, palabiro siya. At saka gusto niya yung naririnig niya o nakikita yung reaksyon mo. Kaya pala pinakita yung phone sa personalized cards kasi yan yung magiging connection nyo ng person mo. Single ka man or nasa relationship kasi kahit mukhang nasa trabaho yung person, kukontakin ka pa rin eh. At saka itong person na ito, wag mong pakikitaan na hindi ka interesado or lolokohin siya. Mabilis mawala yung interest niya. 888, success and progress. Connected yung angel number kasi sa businessman or career ay magpapatuloy yung success. 3 cards yung pabor lalo na yung Wheel of Fortune. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, masaya yung relasyon nyo ng person mo. At saka ipinapakita rin na magkakaroon ng blessing at saka meron ding person na magpapakasal na. Ready na yung person. Itong dalawang additional card mo, 10 of Cups at Queen of Pentacles in reverse. Maganda naman itong mga cards na ito na mas nagfo-focus sa emosyon, sa person or sa family, pero meron kakulangan sa financial. Kailangan mo din balansehin ito. Kasi nangyayari sa buhay natin na kung maayos yung relasyon, may kakulangan naman sa financial. Kaya kailangan balansehin mo para hindi magkakaroon ng problema or makaiwas ka. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, maraming pagbabago mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. At ang advice, kung nagkakaroon ng problema ang relationship nyo ng person mo, kailangan nyong mag-usap ng mahinahon. At klaro, kasi kung hindi mo ito magagawa, malaking problema ito sa hinaharap. Ito yung mga next card. Ace of Wands in reverse, the Death in reverse, at the Sun. Sa mga cards na ito ay pinapakita na magkakaroon ng problema sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin katapusan mo na ito. Huwag kang mag-focus sa mga negatibo. Tanggapin mo yung mga pagbabagong mangyayari para may positibong pumasok sa buhay mo. Sa financial, ang advice ng mga cards, huwag pabigla-bigla sa desisyon para hindi ka magkaroon ng mga maling hakbang or decision.
Nakadalawang cards ka na kasi para sa yung pagkakamali at saka yung mawawalan ka ng financial or budget. Pero syempre, lahat tayo nakakaranas ng ganyan na yung financial darating na parang dumaan lang sa'yo, yung mabilis mawala. Pero kahit na nagkakaroon ka ng problema sa financial, hindi naman lahat imposible. May mga posible pa rin darating sa buhay mo. At kapag dumating itong pagkakataon na to, hindi na magiging problema yung financial sa iyo. Ang ilan na nasa relationship dahil nga sa hindi nagiging maganda yung sitwasyon mo, yung relasyon mo ay naaapektuhan din. Hindi ka nagiging masaya. Ang ilang nasa relationship na apektuhan ng emosyon ng mga problemang dumarating lalo pang nadaragdagan. Kasi nga, nagkaroon ng cheating at saka yung ilan sa inyo nagkahiwalay. At ang advice sa mga cards kapag namumroblema ang relationship, kailangan nyo makipag-communicate at saka yung maunawaan kung ano yung feelings ng person mo or ng isa't isa. 111 is a reminder that your thoughts are powerful. So pay attention to the energy you release to the world. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, nalagpasan niyo yung problema or pagbabagong nangyari sa relasyon. Naging happy at mas lalong naging close pa kayo sa isa't isa ng person mo. Yung para bang walang nangyaring problema sa relasyon nyo. Itong Page of Wands at the Hangman, binibigyan ka ng advice na tingnan mo din yung aksyon na ginagawa mo sa bawat situation. Kung kailangan mong mag-step back para suriin kung ano ba yung nangyayari talaga, ay gawin mo. Sinabi na rin ng mystical cards na kailangan mo mag-slow down. Nakatatlong cards ka na. May mga person kasi na nagkakaroon ng maling desisyon dahil sa maling akala. Para naman sa ilang single, dahil nga sa active ka sa physical contact, kung hindi ka ready para maging magulang, mag-ingat ka. At para sa ilang single, i-improve mo yung kumpiyansa sa sarili mo. Hindi naman dahil sa hindi ka nakapasa sa person na nagustuhan mo, ayaw mo na. Maybe hindi lang yung katangian mo yung hinahanap niya. Kasi base na rin sa mga cards, walang kaduda-duda na mahanap mo yung taong nakalaan para sa iyo. Magkakaroon ka ng relationship soon. Ang next card ay the Justice in Reverse, Page of Cups at Nine of Cups in Reverse. Sa cards na ito ay pinapakita na merong person na sinisisi niya yung ibang tao sa mga sarili niyang desisyon. Pinapakita rin na ang ilan sa inyo ang person mo, yung bang wala siyang contentment sa mga naging resulta ng decisions niya. Kumbaga, iba sa naiisip niya yung naging resulta. At saka, ang advice ng mga cards, kailangan mong makinig at saka huwag kang humusga. At saka mahirap itong ipinapakita ng cards na kailangan mong humingi ng tawad o kaya magpatawad. Pero pwede rin naman na huwag ka magtanim ng galit, magpatuloy ka lang sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa health, maganda yung condition mo, maayos. Pero ang ilan, kailangan mong maki-socialize para makaiwas ka sa mental illness.
Ang ilang single, ipakita mo kung ano yung totoong ikaw, kung ano yung naiisip mo para mahanap mo yung kamatch mo. Ang ilang single naman ay magkakaroon ng romantic proposal mula sa admirer mo. Pero kung ang ilan sa inyo na single, may mga sitwasyon ka pa sa buhay mo na hindi mo pa nare-resolbahan at hindi ka ready, ayusin mo muna yung mga personal problems mo. Sa mga nasa relationship, importante yung communication para kung ano man yung maliit na problema ay hindi na lalaki pa. 8-1. The number is revealing the onset of harvesting time. Work hard towards your wealth because real success begins with you. Totoo yan, yung success talagang magmumula sa iyo. Ano man ang situation ito. At saka nakadalawang cards ka na kung ano man ang problem sa relationship ay mareresolbahan ito. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards ka na magkakaroon ng celebration at saka engagement. 3 of Cups at the Temperance. Naka-4 na cards ka na kailangan ng patience, balanse at kapayapaan sa anumang sitwasyon. Kailangan patas yung desisyon na gagawin. Kasi naka-4 na cards ka na para sa good sign patungkol sa love at relationship. At yung totoong tagumpay ay yung nababalanse mo yung karir mo at saka personal na buhay para makaramdam ka ng fulfillment.